the dummies of Marcos to the Philippine coffers will be distributed to the victims of human rights violations. Yan, human rights, narinig yung mga kapatid. Siyempre, itong bisita natin ngayong gabi ay ang tagapangulo po ng Commission on Human Rights. Walang iba kundi si Loretta Ann Rosales. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po naman. Alam ko napaka-busy niyo yung tao, pero salamat po sa pagdalaw po sa amin dito sa Uwasak. May gusto kong unang tanong, Lord. Ma'am, lagi kasi ako napagkakamalang parang masamang loob sa mga MRT, kunyari nakapila, tapos pag nakikita ako, gaganon. Human rights violation ba yun, ma'am? Pag ganitong mukha, may human ba yun? Parang ganon. Bakit naman? Maganda naman ang mukha mo. Ayun. Oh, At dyan po nagtatapos ang ating programa ngayong gabi. Napagkakamalan ako palagi hold up. Itong post ng pagiging chair ng Commission on Human Rights, was it everything that you expected it to be? Ay, hindi. Maraming disappointment. Ikaw naman. Oo. Kasi hindi naman ganun kasi ang buhay, di ba? Siyempre, we have this people power. Napakaganda naman nun kasi kapangyarihan ng mamamayan. People power uprising, di ba? Ang ganda-ganda nun. Tapos mga madre, nagro-rosaryo, mga tangke, hindi makasugod. Di ba? Tapos talagang binigyan ng mga rosas yung mga sundalo. Bigay naman ng mga sundalo. No? Ayun. So, napakaganda ng konsepto. Tapos ang sabi, ibalik ang demokrasya, katarungan, kapayapaan, at kagalingan ng taong bayan. Ayun, Tapos? yun. Yun yung dapat ibalik pa. Yun. So, hindi pa nangyayari? So, nangyayari na pero sobrang bagal. Sobrang bagal. Okay, ano yung mga specific na nakaka-frustrate sa trabaho ninyo sa Commission on Human Rights? Ang gusto ko lang iwasto, no? At ito sinasabi ko. Sa records kasi, traditionally, wala pa nga ako sa Commission on Human Rights, ang number 1 violator, ang police. Ang number 2 violator, ang military. Diba? So, yun at yun, yun at yun. Kaya gusto ko lamang iwasto yung usapin na sila lang ang violators. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin yung violations nila, pero humupa na. May paghuhupa. No? Yun yung isang dapat kilalanin natin. At tingin ko, malaking bagay na rin yung mismong patakaran ng pamahalaan, patakaran din ng AFP sa pamumuno ng mga generals ngayon, mga matitino. Yung sinasabi nilang paradigm shift, siyempre nilalabanan ito ng mga very militant organizations. Sinasabi nila... Pupunta tayo dyan mamaya. Oo, mamaya gusto kong pupunta tayo dyan. pag-usapan Friends din si yan. Ma'am Eto yung friends niya from way back. Nanggaling naman siya. Galing naman ako doon. Pero okay, ma'am, arrests have been made, clarify niyo, arrests have been made, pero hanggang ngayon parang convictions, nag-aantay pa rin tayo ng mga convictions. Bakit ho ba talaga mabagal, ma'am? Masyado bang maraming human rights din ang binibigay doon sa mga nahuli itong mga suspects na ito? No, it's the flawed criminal justice system. It's the judicial process. May mga nahuli na, pero halimbawa, ang Batuan Massacre. Di ba? May mga namamatay. Wow, ay, class na. Si Bart Social po, na. Salamat, Yeah, Bart. Salamat naman. Malapit na makasuhan ng ano yan, ma'am. Hindi, mga 18 na yun. 18 na above na yun. Pero yun. So yun, mahina yung justice system natin. Tapos siguro kailangan ma-improve natin yung bang aasa tayo sa mga testigos or ebidensya. How do you gather evidence? No? DNA, how do you develop your forensic evidence? Mga ganyang klase. Kasi kung testigo ka lang, pinapatay yung mga testigo. No? Tapos yung witness protection program, kailangan mas paunlarin natin at kailangan maayos yung programa para diyan. So marami itong mga specifics na mga usapin para matiyak na yung criminal justice system mo maayos. Diba? Hindi naman kagaya sa Davao, ma'am. Mukhang mas simple yung method nila. At yung friend ro na mayor ulit ngayon, si Mayor Rodrigo Duterte, ito, sa kanyang isang speech, Pinapakain lang naman ng chewing gum. sabi niya, pag yung sa mga loob, pag pumasok kayo ng pa-vertical, baka labas yung horizontal. Horizontal na. Kaya pakainin ka ng chewing gum, di ba? Parang gano'n. Okay, pero ma'am, apparently, itong klase ng sistema niya, pagdating sa quote-unquote justisya, very popular sa Davao at mahal na mahal siya ng mga Davaoenos. Anong masasabi niyo po ron? Well, mahal na mahal siya kasi
sa tingin ng mga tao, mapayapa. Di ba? To a certain extent, totoo ba yun? Well, kung yung mga tao they feel secure, na hindi may mga magnanakaw na pumupunta sa mga bahay nila, you have to recognize that particular truth. Na yun, that's where they draw yung security nila. Diba? So, i-recognize mo yun. But, kasi naman tayo, we live in a democratic society, theoretically, di ba? And ang ibig lang sabihin nun, ang bawat tao, pantay-pantay dapat yung pagtingin natin. Tapos maraming dahilan kung bakit ang mga tao, they commit crimes. No? So, hindi naman dahil sa gutom sila lagi. No? It also has to do with the fact that medyo yung environment nila unfavorable and tapos nakukonsider. So, komplikado yung mga ganong klaseng usapin. Kaya, para sa akin, contrary kay Mayor Duterte, tingin ko, any suspect who is arrested must have his due process. Diba? Ngayon, improve natin ang criminal justice system para sa ganon, hindi napakabagal. Siguro si Mayor Duterte masyadong Mainipin. Mainipin. Kaya gusto niya yung abbreviations. So, mahilig siya sa abbreviation. Yung naupo kayo dyan, ma'am, maraming mga nag-react eh. Hanggang ngayon ba nagre-react pa rin sila doon sa mga... Linawin natin, paano mo nagre-react para pwedeng mag-react ng gano'n. Pwedeng Pero gano'n, apparently kasi parang, yun nga, yung mga kaibigan Mga kaibigan mo natin noon, sa kaliwa, Oo, yung mga kaibigan ko na sa pinoprotesta yung pagkaka-appoint sa inyo kasi apparently parang part ka raw ng the whole red baiting system. Isa ka daw doon sa mga nag-agree na ang yung mga nice people around na protracted struggle, quote-unquote, private army daw. At apparently, sa sinasabi na, sila genuine revolutionary force, or party, mga ganyan tipo. Paano niyo ba hinahandle yung ganun, ma'am? Well, alam mo, the right to revolution is a fundamental right. Lalo't lalo na kung wala ng pag-asa. And during the one-man rule of Mr. Marcos, no less than the late Senator Lorenzo Tañada was telling us that, sabi niya, that is a right of the people to revolution. Hindi ko makakalimutan yung Kitani. Katani tinitingalaan mo yan. Diba? So the right to revolution is there, as it were. Pero kung may espasyo ka na, gamitin natin ang espasyo natin. Bakit? Sapagkat ang paraan ng pagpapaunlad ng isang lipunan at ng pamahalaan at ng mamamayan, mas maayos kung ginagawa natin sa mapayapang paraan. Lalo't lalo na kung may espasyo naman ang bawat tao no, na pakinabangan itong ganitong klaseng sitwasyon. At yun ang sinasabi ko. Sa palagay ko naman ngayon, hindi mo naman kinakailangan gamitin ng baril para baguhin ang ating lipunan. Hindi naman ako kinakailangan gumamit ng baril. Pero sa tingin ko, nagtatrabaho pa rin ako para baguhin ang ating lipunan. So, yun ang aking sagot sa kanila. Ganun Okay, pa. si Ma'am tayo naging kongresista, ha? Party list representative Ayan, ng bayan for 3 terms. Ano? Kayo, hindi niyo ba namimiss Hanggang ang kongreso? 2007 ba? Parang gano'n? Oo, 2007. Hanggang 2007. Hindi niyo ba namimiss ang mga matandang hukluban ng mga katabi ninyo? Cute nila, no? Yung mga kunyari- inaantok-antok doon sa... ano? Nung panahon niyo, ma'am, sino yung number 1 na absentero at late lagi? Ayoko nang magsabi ng ganyan. Sige, Kawawa no. naman sila. Human rights ka naman, eh. Tayo lang naman nandito mo. Marami Sabi. Hindi, itago natin sa pangalang The Gentleman from. From, yan. Parang gano'n na lang. Oh, sige. From Negros. From Negros. From Negros. Pwede. Pwede rin naman from the north. May mga ganyan. May mga ganon. Pakiramdaman niyo kung nakakasulubong ninyo yung mga tipong gentleman at lady from the north. Mga ganyan. Actually, Mga ganito yung ba? mga anak ni Imelda. Ganito ba? Oh? Si Amy, kasama ko yan. Sa pareho kami. In fact, Baliw kasi yun, eh. ha? Baliw siya, eh. Baliw, si Amy. Lukulukan ko dyan. Kunyan, tawag mo rito. May mga bills ako, halimbawa yung party list ko. Tapos may party list bill din siya. Marami ako mga bills na meron din siyang bill. So, we find ourselves kuminsan Na pwede naman pala. she has a very good sense of humor, si Amy Marcos. And then she's, siyempre, matalas mag-isip. She has a good sense of humor. Tapos, siya, yung... Magaling din pala, no? Oo, tsaka, siya, she's witty and, kumbaga, a regular fellow, kung yung sinasabi nilang gano'n.
Sa tingin mo kung nakasabay mo si Gloria Macapagal Arroyo sa Kongreso, what kind of experience would that be? I've always been civil to Gloria Macapagal Arroyo. Paano yung kunyari? Kung Hindi may- lang niya nagustuhan kasi I tried to impeach her. I don't blame her naman, di ba? Kung may hindi ka kasundo sa Kongreso at magkakasalubong kayo sa hall, paano yun? Actually, pero he's gone already. I saw him, sabi ko gano'n, di ba ikaw yung nag-torture sa akin? Ay, pupunta tayo dyan mamaya. grabe, no. Sige, pupunta tayo dyan mamaya. Taga-Cagayan yan eh. Naalala niyo pa siya. Paano nyo inaano yun? How do you handle that? Ayun, yun na nga, di tinanong ko siya, point blank. Pero Hindi medyo, ka niya naalala. of course, naalala niya ako, kilala niya ako. Okay, kasi explain natin mga Ayan, kapatid. oo. Ano? Dating Cagayan representative, si Rolando Aguinaldo. Tama? Rodolfo Aguinaldo, a.k.a. Rudy Agi. Aguinaldo, Rudy Aguinaldo. Kapangalan ko pa, no? Rodolfo. Oo nga, no? Oo. Rodolfo ka pala. Apparently, na-meet niya kasi parang isa sa mga torturers ni Ma'am Eta yun, martial law, no? Sa isang safe house. At nagkasalubong sila. At, pero sa isang interview, nabasa ko, parang nung na-meet mo siya, nagkaroon ka daw ng closure about the whole thing. Closure. Parang ganun ba yun? Of course, Parang narinig. napatawad May sinabi si Raisa Robles na parang nagkaroon ka ng closure kasi na-meet mo na yung ano mo, yung torturer mo. Si Raisa na rin yun. Okay. So, si Raisa naman yun. Parang sa akin lang kasi, sinabi ko lang yun. I think, well, of course, he felt embarrassed. Sabi niya, I did not touch you. Sabi niya, ako naman hindi naman ako, pagka ganun, hindi naman ako maniningil na, tapos na yan Di ba? I mean, it did not make me less a person. If anything at all, siguro, mas, medyo Sinabi tumibay niya ka pa. talaga pala yun, no? Sinabi niya. Hindi kita kinilos kanya. Pero you were part, even if that were true, he was part of the team. At saka si Agi, yan ang tigawa, yan yung nahuli nga nila sa akin Meron akong listahan ng mga ahente. Tapos tawa ng tawa yung mga ahente. Nung binasa nilang ganon, torture nila sa akin Inalis ni Agi yung aking blindfold. Si Agi pala yung nasa harapan ko, hindi ko alam. Tapos binabasa nila. Pare ko, tingnan mo, pinakaganid na ahente, si Agi. Tapos, tawa ng tawa yung mga ahente. Tapos tinitingnan, siya pala yung nasa harapan. Hindi ko nakilala. So, inalis niya yung blindfold ko. Tapos, sabi niya, okay ka lang dito, gano'n. But after the torture already. So, of course, I knew that he was part of it. Diba? Yun. Ang nakakatakot kasi ngayon, akala natin kasi nung panahon ng diktadurya, parang merong centralized source of evil. Pero apparently ngayon, Yung mga bata parang... hindi centralized ang evil. Merong human rights violation nangyayari sa kanya-kanyang fiefdoms, sa probinsya na may mga warlord. At minsan, mas nakakatakot yun kasi hindi natin control. Walang control ang central government. Yan, tama ka riyan. At yan ang sinasabi ko, na ang problema, hindi lang yung militar o yung police, yung private armies. Sino nag-oorganisa nitong private armies at para kanino itong mga private armies na ito? So, yun na yung sinasabi mo, yung mga fiefdoms, mga warlord rule, di ba? Mga Parang, feudal lords. Example pa, freedom of the press. Absolute kahit murahin mo si Pinay ngayon, okay lang yan. Pero kung ako, radio broadcaster ako sa isang maliit na taon, Halimbawa, sa... at minura ko yung mayor, hindi ako magtatagal ng dyan. Parang mas safe pamurahin ng presidente kaysa yung mayor sa iyong bayan. Halimbawa, dun sa may norte, tapos kakanan ka. Ay, Nangyayari ka dun. That starts with the letter A. Ayun. Ayan, ganyan tipo, di ba? O, paano yun? Ang hirap kasi nun, Miss Eta, no? Napakahirap. Totoo yan. Alam naman nila yan Ang problema natin, mga private armies, ang dami niyan. Tapos, samot-sari yan. Tapos ginagamit ang mga katutubo yan. Di ba? May mga bata pa dyan. May mga bata pa yan. Minor de edad. Complex ang problema. Yan. And then, so, yan, I discussed that with the military at saka with the police. Kasi itong mga police, problema rin sila. Halimbawa, yung RIDO. Yan, problema nila. Clan war. Yung clan war nila, kaya ang malaking bahagi ng mga evacuation centers, resulta nitong mga RIDO na awayan na nangyayari. So medyo complex ang sitwasyon. Hindi siya black and white. Hindi siya centralized, di ba? Kundi nagsabog kalat-kalat na ganon. So anong paraan doon? Ako, hindi madali ang paraan, pero ang kailangan multi-stakeholders, ibig sabihin media, gobyerno, mamamayan, CHR, lahat. Maging ang mga militar at pulis,
nagtutulungan, nagsasama-sama sa paglulutas ng problema. Are you able to keep up sa sobrang daming probinsya at sobrang daming ng kaso sa Pilipinas? Ang maganda diyan, siyempre hindi ko na keep track lahat, pero ang maganda riyan, ang mamamayan, they write to me. Di ba? Tapos, yung Facebook nga, pag-aaralan ko ng mas magiging masipag ako. At pati yung Twitter. Oo, tinigil niyo yung pag-tweet ninyo. Tsaka yung vlog niya, ma'am. Nawala Kaya na nga, yung huli niyo vlog pa niya. isa sa- Vlog ko nga, ano ko, alam pala ninyo, ano, o sige, o sige. Wala na yung vlog, ano? Sige, you're reminding me, o sige. Kasi itong mga bagay na ito, i-react. Maganda po, ma'am, mag-tweet kayo madaling araw. Para nakakasama nyo sila, ano. Wag, mga basagolero yun, tol. Ano yung pinaka-weird na human rights case na nilapit sa inyo? Walang isa sa pinaka-weird yung pinadidila nila yung flagpole. Oo. Kanino? Doon sa mga kadete. Yun na talaga. Yun natandaan ninyo yun. Yung anti-hazing. Hazing, yung hazing. mga ganyan, Oo. oo. Pumutok yun. I think that was one of the reasons why sa ngayon, medyo na-reduce yung torture cases, at saka nag-con sila. Talagang pumosisyon sila. Yun, medyo na-weirdan ako doon. At nakuha ko yun dahil may nagsumbong. Parang yung binayog, di ba? Sa Tondo. Nakapasok ko sa Tondo. Alam mo yun, Jun? Hindi. Tinalian yung longganisa. Alam ko yun, oo. Sa tapat ng ano yun. Alam ko yun, oo. So yun, mga Tsaka yung may weirdo mga- rin yun. Yan ang weirdo. Nasa video pa yun, di ba? It takes all kinds. Isang mabilis lang, sa mga humihirit na mga walang alam na, Oo na. buti pa na panahon ni Marcos, mura ng galunggong. Ano ba ang pwedeng panampal na instant sagot sa mga ganun, Ma'am Eva? Sa totoo lang, krisis nung panahon ni Marcos. At nagkaroon ng capital flight. Gutom ang mga tao nung panahon. May mga placard yan, ha? Gutom kami. Ganun yung placard doon, eh. Oo. Ang gutom, hindi, yung freedom from fear, freedom from want. Yung dalawang yon. Freedom from fear, dapat meron tayong karapatan na malaya, magsalita. No? At Nung panahon na yun, mag-umpisa. wala. Nung panahon na yun, wala. Yun yung fear. Tapos yung want, yung gutom. Economic rights natin. Kailangan mabigyan tayo ng pagkakataon na makapaghanap buhay din. Di ba? At malaya tayong makapag-aral. At, so, yun. Mameta sa mga nanonood po sa atin, no? Kasi parang ang perception ng marami sa'yo, parang napaka-severe lagi ng buhay mo. Lagi napaka-severe at napaka-grave na mga issues sa tinatalakay mo. Paano ka ba nagre-relax, ma'am? Ikaw ba may nag-off day ka pa ba? Ikaw ba yung Nagpapaspa rin nagpupunta ba sa kayo? Hindi ba tayo relax ngayon? Hindi Ayun. nakaka-relax naman ako. Nakaka-relax. Hindi. Pagka-relaxation, kasama ko naman yung pamilya ko. Kung excursion kami o nagpupunta kami, halimbawa, nagpaplano kami sa pupunta sa somewhere outside. Punta kami sa Laguna and so on. No? So may mga ganong relaxation. Sa panahon na meron akong nahihirapan lang ako sa masyadong hectic ang schedules, yun, I enjoy, I swim like a turtle. Ang bagal-bagal ko, but I swim. And I have endurance. I can swim Pero and swim and meron swim. din po kayong, binigyan din kayo ng gobyerno ng ano, parang mga polis na kasama nyo, gano'n. Meron din. Hindi naman. Ayoko ko sumama ng pulis mo. O, ano, yung parang protection, mga gano'n. Walang binibigay sa inyo. Security, Security. ayan. Meron ako, pero civilian. Mga empleyado sa empleyado ng Commission on Human Rights. Kasi may kwento dati to si ma'am, parang dalawa kayong mag-asawa yata na hinuli, di ba? Oo. Tapos siya, pinauwi. Pero sabi mo, kung kinuha niyo ako doon, ibalik niyo ako doon. So hinatid siya ng mga military pabalik sa bahay nila. Parang gano'n. No? Pwede po yung kwento niyo yun, ma'am. Ano? Ngayon lang nangyari yun sa tawa. Oo. Kasi hinuli nga nila ako. They picked me up from the house, di ba? Di lapit lang naman. Nung pinalaya na nila ako, sabi nila, ma'am, pwede na kayong umalis. Laya na kayo. At sabi kong gano'n. Paglalakarin niyo ako? Paglalakarin ninyo ako, pinick up ninyo ako, ihatid ninyo ako. Pambihira naman, ma'am. Ngayon lang kami nakakita ng tao. Pero kumuha sila ng jeep, hinatid nga nila ako. Hinatid din kayo, no? Hinatid ako. Naging close ba kayo ni Pinoy sa Kongreso noon? Oo. We were actually, nasa kwan kami. We belong to the same committee. Pareho kami pumasok na bago. And then, si Congressman Adjong, ayaw mag-chair. He was the chair eh. Ayaw mag-chair ng Commission on Human Rights. Committee on Human Rights. So si President Noynoy ang nag-chair. So he was the acting chair, tapos member lang ako.
Tapos at the second session, ako na yung naging chair. Member naman siya. May inkling ka na nung magiging presidente, Ako, yung hinayupak na yun. Of course not talaga. Oo, sino ba? Kahit nga siya, no? Pakiblip ka yun. Pwede ba? Kahit naman tanungin mo siya, hindi naman niya maiisip yun. Ano yung impression mo sa kanya noon, ma'am? Anak ba talaga ni Cory to? Alam mo, nakakatuwa siya kasi I remember one time, nasa Marinduque kami. Parang nasa student days pa siya. Ako naman teacher ako. Tapos, ang dami niyang tanong. Tanong siya ng tanong about siyempre, I was in the mass movement, I was in the political movement. So, alam naman niya na I belong to the left. Pero tanong siya ng tanong. Pero natuwa ako kasi yung questions niya were very objective. Walang bias. It was not coming from somebody na slanted. It was just coming from a curious mind. Naive, gano'n. Hindi naive. Hindi Naive naive. ba? Curious. Curious mind. So that's where I appreciated him first. Like akong ganun. He was asking a lot of questions because he wanted to know. Not because he wanted to get back at you or what. No, yun. That was my first encounter with him. Then the next thing already was when we were In Congress. In Congress. So naniniwala ka na the presidency is a matter of destiny, not sheer Nietzschean willpower? Well, I guess it's a combination of a lot of things. Ang complex ng problema ni ma'am kasi pwedeng lahat ng aspekto ng lipunan pwedeng mag-fall under sa Human rights. jurisdiction niya. Kunyari, ito mga problema sa traffic, di ba? Sabi mo, okay, papatanggal natin yung mga bus driver, mga bus clear. Pwede umangal magreklamo. yung mga bus driver na parang karapatan namin, karapatan ng pantao namin. Kami magreklamo yung mga ganitong mukha. Parang any issue can be twisted so as to make it look like it's a human rights issue. Oo nga. Yeah, kasi we have human rights, di ba? Pero alam mo yan, kasi inclusive yan. Like for instance, we're addressing business and human rights right now. Di ba, isipin mo, ang businessmen, bakit anong paki nila sa human rights? Pero dahil sa crisis, because of the economic crisis, the United Nations conceived, talagang pinag-usapan nila na kailangan ang mga negosyo ngayon, kailangan may karapatang pantao na perspective. Kaya ganun yun. So, bus drivers, ganun din yung dapat iisipin diyan. Kaya yung mga bus companies, kailangan igalang nila yung kanilang mga empleyado ng mga bus drivers. So, usapin na yun, no? Ngayon, pero igagalang mo rin ang komunidad. Dahil kung congestion nga naman ng traffic, araw-araw na ginawa ng Diyos, kailangan naman meron tayong dapat gawin yan. Alright. Huling katanungan sa inyo, Ma'am Eta, no? Kunyari, bukas, paano ka na bukas? Anong gusto niyong huling kakainin mo? Uulamin po ninyo. Pagkain pala. Siguro ganito lang dyan. Kung huli na ako, hindi naman siguro pagkain ang gusto ko eh. Kung huli na lamang ako, huling araw ko na, gusto ko, kasama ko yung mga mahal ko sa buhay. Pero anong kakainin ninyo? Anong Sige kakainin na nyo? nga. Anong pagsasaluhan ninyo? Pagsasaluhan namin. Simpleng usapin lamang. Kumain kami ng katutubong pagkain, mangga at suman. Yan. Sarap At Napakasim- tsokolate. Ayun, Oo, tabli diba? yan. Napakasimple ng ni Ma'am Eta. Ma'am Eta, maraming salamat po. Mga kapatid, Commission on Human Rights Chair Loretta Ann Rosales. Maraming salamat po sa Maraming dalaw po salamat ninyo. Thank you po. That was- Napa-unlakan nyo It was a kami. pleasure. Opo.